Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. Kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan subscribe. Ayan, welcome sa lahat. And salamat guys sa support. Malamig ngayon dito sa Macau. Ayan, thank you so much guys. And gusto ko shoutout yung mga lagi nanonood. Ayan, salamat guys. Thank you so much. Alam nyo na yung sino kayo. Ayan, especially yung mga papunta ng Macau, mag cross country, nagpaplano mag Macau. Ayan, panoorin nyo guys yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma dito sa Macau na patuloy na lumalaban. Ayan, congrats pala. Congrats kay Idol. Lagi tong nagsisimba. Ayan, sila ng misis niya. Lagi ko sila nakikita nagsisimba. Sabi ko dati makakapasok tong taong to kasi lagi nagsisimba. Ayan guys, luckily may trabaho na sila. Nag-exit sila nakarang araw ng Sunday. Exit, pero nagsimba pa rin yung lalaki. Yung babae is nasa Hong Kong. Exit. And congrats sa inyo, Idol. Ayan, pinagpala na kayo kasi lagi kayo nagsisimba. Hindi lang dapat porket wala kang trabaho, simba ka ng simba. Kahit may trabaho ka na, yun pa rin dapat, diba? Doon pa rin yung pagpapasalamat natin. And kaya nyan guys, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sabi ko nga lagi, hanggat may visa, may pag-asa. Basta nag-a-apply syempre, baka mamaya puro ka lang antay tapos di ka pala nag-a-apply. Wala din yung sinasabi ko lagi na hanggat may visa, may pag-asa. Mag-apply ka para magkaroon ka ng pag-asa, diba? Online kayo tapos walk-in. Yung mga tip ko guys, na tips na binigay sa inyo sa pag-apply, panoorin nyo yung iba kong vlog para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau. And gusto ko lang i-share kasi maraming mandirigma dito na sa resume guys, sa resume. Gusto ko i-share kung paano gumawa ng resume. Yung mga required ngayon na resume guys is wala namang pinagkaiba sa Pinas tsaka dito sa resume, parehas lang naman. Kaso nga lang yung pagkakaiba is yung mga yung paggawa ay paglagay ng mga experience, educational background, mga ganun, personal info. Ayan guys, ganito dapat yung paggawa yung sasabihin ko sa inyo para maayos yung resume nyo at maganda tingnan, diba? Kasi ang dami kong nakikita na resume hindi maganda yung kunti lang experience. Dapat damihan nyo guys experience, tapos minsan pinagsasama-sama na. Huwag nyong gawin pagsama-samahin guys, dapat separate yun. Yung ngayon guys is paggawa mo ng resume is dapat yung picture nyo doon guys is lakihan nyo, tapos yung pangalan lakihan nyo, lakihan yung pangalan tapos picture nyo. Kung pwede lagyan ng filter, lagyan nyo para medyo bumata-bata, diba? At saka guys, yung personal info is unahin nyo personal info, yung pinakauna. Sunod experience. Yan, huwag nyo na kahit uhuli na yung yung tawag doon, yung educational background, yung educational nyo, hindi naman tinitingnan yan dito sa Macau, yung educational yung kung nag-aaral ka ba o hindi, tinitingnan agad nila experience. Dapat kapag katapos personal info, experience na. Tapos guys, yung sa yung napapansin ko kasi pinagsama-sama nyo na kung gagawa kayo ng experience guys, pag separate nyo naman yung cleaner, yung dishwasher, kung may dishwasher, room attendant, gardener. Pag iwawalay nyo, kasi napansin ko iba pinagsama-sama na yung cleaner at saka room attendant, diba? Huwag nyo pagsama-samahin yan guys, dapat separate para pag tinignan ng employer, marami kang experience. Ay, okay to kumbaga batak na to na tao kasi ang daming experience. Para marami tingnan guys yung experience. Pag iwawalay nyo yung cleaner, yung room attendant, yung dishwasher, gardener, kitchen helper, pag iwawalayan nyo yan guys, para marami tingnan yung experience nyo. Security kung lalaki ka,
Pwede din naman security yung babae, lady guard, oh. Diba? Ganun. Yung gardener, mayroon din naman mga babae, guys. May mga inchik na gardener, eh. Maglagay kayo sa mga babae gardener. Oh. Sa lalaki, delivery, yan. Lagyan nyo dyan. Para, marami kayong experience. Hindi lang isa. Mas maganda, guys, maraming experience na nalalagay doon. Pag sipa-separate nyo, eh. Tapos, guys, yung experience, for example, cleaner, lakihan nyo naman yung sulat ng cleaner para pag hinahanap ng employer, for example, may quota ng cleaner, kaya may quota ng dishwasher, makikita agad yung experience ng dishwasher. Kasi nandun na, ang laki. Diba? Mas maganda, lagyan nyo ng highlights. So, diba? Para kitang-kita. Tsaka pag nagpapaserox kayo ng CV nyo, guys, wag nyo na ipaserox yung Xerox na. Kasi mas lalong lalabo yan pag sinerox. Mas maganda magtabi lang kayo ng ng isang colored. Yun na, pag naubusan kayo, yun yung papaserox nyo. Para pag sinerox yung colored, maganda yung labas, di ba? Kung Xerox, mas lalong malabo yan. Kaya wag kayong papaserox yung Xerox na dapat yung colored. Ganun. Yun, guys, yung ilagay nyo. Lakihan yung sulat, pangalan nyo, tapos yung number nyo, yan, number. Personal info, dun yan sa number mo ilagay. Dun nyo ilagay. Ganun. Tapos, yun nga, damihan mo experience para walang lusot. Pag kahit saan ka na agency magpasa, pwede. Kasi kung ilalagay mo lang is security o dishwasher, hindi ka pwede magpasa sa mga cleaning company kasi wala kang cleaner, eh. Useless lang, pasa mo, sinasayang mo lang CV mo, guys. Diba? Sinasayang mo lang kasi nga wala ka na experience dun, ba't ka magpapasa sa cleaning company, diba? Dapat may cleaner ka, yan, para kahit saan ka, dishwasher o kahit yung mga sinabi ko kanina, sulat mo dun sa mo DH yan, kung may gusto mo mag-DH, lagay mo ng DH para marami kang kahit saan agency pwede ka magpasa. Ganun, guys, ganun gawin nyo. Repacking, kayo ng repacking dyan. Yan, mga babae, lalaki, yan. Kung sa mga agency naman, guys, kung kayo magpapasa, is tanungin nyo muna kung may quota, diba? Huwag kayo basta-basta magpapasa. Ang dami kong na-encounter dyan na bigla na lang nagpapasa doon, di malang nagtatanong kung may quota ba o wala, di ba? Kasi pag di ka magtanong, wala palang quota, sinayang mo lang yung pera mo, di ba? Kung magtanong ka man kung may quota sila, tapos mayroon, tanungin mo kung anong quota. Kung cleaner, kung sinabing cleaner, tingnan mo yung resume mo kung may cleaner. Kung wala kang cleaner, huwag ka magpasa. Ganun lang yun, kasimple. Sisayangin mo lang yung pera mo, diba? Imbis na pang-friend mo na yun, napunta pa sa wala. Yun gawin nyo, guys, dito, yung mga pupunta ng Macau, mga nandito, yun mga diskarte dito. Hindi yung basta-basta ka na lang magpapasa. Tsaka yung CV nyo, guys, ayusin nyo, diba? Dapat clear, kita lahat. Hindi yung ang lilit ang sulat. Lakihan nyo, guys, yung sulat, huwag nyong liitan. Dapat malalaki yung sulat. Kasi yung mga sa opisina matatanda na, kailangan na nilang salamin, kailangan lakihan ng sulat, Yun yung gawin nyo. Lakihan yung sulat, and then okay lang yan na tupi-tupi yung CV nyo, wala silang pakialam. Dapat, guys, itago nyo yung CV nyo, huwag nyo talagang i-expose. Dapat nakatago yan. Huwag kayong maglalagay sa belt bag nyo, sa bag nyo ng CV, dapat sa mga bulsa yan. Huwag sa bag, kasi mamaya may inspection, mayari ka. Bawal dito mag-apply ng tourist. May makikita ka sa mga agency na tourist not allowed to apply, pero pwede yan, pwede ka magpasa doon, katok ka lang. Ano lang nila yun, pang front lang nila yun na bawal, pero pwede yun. Huwag kayong tamarin yung dito sa Macau. Sipagan nyo, guys, araw-araw, kasi para sa inyo yun. Kung masipag ka, matyaga, ganun. Ayan, guys, ganun din gawin nyo, simba din, dasal, para i-granted ka agad ni Lord yung minimiti natin na trabaho. Yun lang, guys, thank you so much, and God bless you lahat.